Ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult ay pinakiusapan na umalis sa kanyang meditative pose at gumawa ng isang bagay tungkol sa pag-atake sa kanilang templo ng 9 na malalaking sekta ng Orthodox at Unorthodox sects. Gayunpaman, ang pinuno ay nahiwalay sa kanyang pisikal na katawan habang nagsasanay ng banal na sining at ngayon ay lumulutang sa paligid sa isang makamulto, incorporeal na anyo, hindi nakikita ng lahat at hindi nagagawang bumalik. Sa sandaling iyon, isang itim na portal ang bumukas sa kanyang harapan. Ang kanyang ghost form ay hindi kayang ipagtanggol laban dito at siya ay sinipsip. Sa modernong panahon, ang isang batang lalaki na madalas mabuli ay biglang nagising sa kanyang silid. 2 taon na ang nakalilipas, ang mga portal sa ibang dimensyon ay nagbukas sa buong mundo at pinahintulutan ang pagpasok ng mga halimaw na kinailangan ng mga tao na magbigay ng pinakamalakas na sandata upang lumaban. Gayunpaman, ang lahat ng mga modernong armas ay walang silbi laban sa mga monsters, at kapag ang sangkatauhan ay malapit ng mapuksa, nagsimulang gisingin ng mga tao ang mga espesyal na kakayahan. Si Park Hyun-soo ay kabilang sa 1% ng mundo na nanatiling walang kapangyarihan sa buong kaganapang ito. Nag-aalala siya tungkol sa pagpapalabas ng ospital kay Hyun-tae, ang kanyang nakababatang kapatid, kung hindi babayaran ni Hyun-soo ang hospital bill sa lalong madaling panahon at isinasaalang-alang ang pagpapakamatay. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang portal sa likod niya, at ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult ay lumabas at bumagsak sa ibabaw ni Hyun-soo. Nagulat ang pinuno nang mapansin na nakikita siya ni Hyun-soo bago niya ito itulak palayo. Habang tinitingnan niya ang buong silid, hindi pa rin niya pisikal na mahawakan ang alinman sa mga bagay na naroon. Si Hyun-soo ay nalilito at natatakot sa presensya ng pinuno, na mas nagulat nang malamang mahawakan niya si Hyun-soo. Pagkatapos ay lumutang siya palabas ng silid at papunta sa hindi pamilyar na mga kalsada, kung saan sinubukan niyang huminto sa isang nagdaraan, ngunit ang kanyang kamay ay dumaan sa kanya, kaya siya ay nagmamadaling umalis. Matapos takpan ni Hyun-soo ang portal sa kanyang dingding, nakatanggap siya ng tawag mula sa B-rank hunter na si Kim Hak-song, na nag-aanyaya sa kanya na tumulong sa isang B-rank portal na nagbukas sa malapit. Habang lumilitaw ang pinuno ng kulto sa silid ni Hyun-soo, ipinaalam niya sa kanya na sinubukan niyang tumakas ngunit kinaladkad siya pabalik dito. Habang naghahanda si Hyun-soo na umalis patungo sa portal, ang pinuno, na pinapanood ang kanyang mabagal na takbo, ay sumusunod sa kanya at kinuha siya sa pamamagitan ng kanyang backpack bago umalis ng mabilis gamit ang Heavenly Flying Demon. Pinalipad ng pinuno ng kulto si Hyun-soo sa kalangitan, na ikinagulat ng mga tao sa ibaba. Ibinagsak niya siya sa lupa nang makarating sila sa hintuan ng bus. Umupo si Hyun-soo sa bus sa pag-aakalang nakaalis na siya, ngunit handa nang sumama ang matanda sa kanya. Magkasama silang nakarating sa Kangdang o Mount Ilha, kung saan matatagpuan ang portal sa tuktok. Si Kim Hak-song ang namamahala bilang pinuno ng kanilang koponan at nag-anunsyo ng mga kinakailangang tagubilin. Si Iarin, isang B-rank hunter, ay humihiling na ang mga may karanasan ay alagaan ang mga baguhan. Habang ang lahat ay gumagawa ng huling minutong paghahanda, si Choi Jun-sung, isa ring B-rank hunter at a bully, pinutol ni Hyun-soo. Sinabi niya sa kanya na subukan ang kanyang makakaya kahit na mapanukso at lumayo. Kapag pumasok ang team sa portal, sinundan ng kulto si Hyun-soo sa loob. Lumilitaw ang mga ito sa isang tuyong, desyerto na lupain, at pinayuhan ni Kim Hak-song ang lahat na hanapin ang out-of-concept na bahagi ng portal. Habang nagtatayo ang team ng kampo, sinabihan ng leader ng kulto si Hyun-soo na tumayo sa harap at mag-e-explore ang lugar, ngunit tumanggi si Hyun-soo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hyun-soo na ang mga ugat ng tubig sa ilalim ng tuyong lupa ay parang pabago-bago. Ang aparatong pagsukat ay nagpapatunay na ang kanilang tubig ay wala sa konsepto. Sa sandaling iyon, bumubulwak ang tubig mula sa lupa sa kanilang paligid, at kasama nito ang mga mermen. Ang pasukan sa isang piitan ay karaniwang isang ligtas na lugar, ngunit ang koponan ay tinambangan at nagsimulang mahulog sa mga kamay ng mga pag-atake ng mermen. Ang makitang kahit isang B-rank hunter ay nahihirapang labanan sila at nagpapanik kay Hyun-soo. Habang inaabot niya ang mga sandata ng mga mangangaso, inatake siya at nakatanggap ng malalim na sugat sa kanyang katawan sa kabila ng naka-bulletproof vest na suot na siya. Sinimulan siyang hampasin muli ng isang belt, ngunit ang mukha nito ay biglang natangay ng pinuno ng kulto gamit ang isang makapangyarihang pamamaraan na tinatawag na Demon King Strike. Ang mga mangangaso ay nakikipagpunyagi laban sa mga mermen,
ngunit ang pinuno ng kulto ay madaling umiwas sa kanilang mga pag-atake at pinapabagsak sila sa iisang strike. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang pamamaraan na tinatawag na Chaos Demon Flash upang sirain ang lahat ng mga kaaway sa loob 50 yarda. Napansin ng mga mangangaso na ang pag-atake ay nagmula kay Hyunso at tumingin sa kanya ng hindi makapaniwala. Sumunod na nagpakita ang amo ng merman, at sinisingil din ito ng pinuno ng kulto, handang patayin ito, ngunit nalaman niyang nawala na ang kanyang pinanggalingan na ki at hindi na niya sila mahawakan. Sinundan ng merman si Hyunso at pinalipad siya pagkatapos ng isang pag-atake na halos hindi niya napigilan. Binabalaan siya ng pinuno ng kulto na maaaring mamatay siya kapag hindi siya gagawa ng isang bagay. Habang ang isa pang pag-atake ay darating sa kanya, itinulak ng matandang lalaki ang braso ni Hyunso para makaalis sa paraan ng pag-atake sa tamang oras at dinala siya palayo sa halimaw. Pagkatapos ay sinabihan niya si Hyunso na tingnan ang katawan ng halimaw at tandaan na sa kabila ng malalakas na kalamnan nito, ito ay may manipis na mga binti, at ang mga buto nito ay tila mahina, lalo na ang collarbone. Itinulak niya si Hyunso na gamitin ang impormasyon at lumaban. Kasunod ng mga tagubilin ng pinuno ng kulto, pinapante ni Hyunso ang isang uppercut sa isang halimaw, na sinundan ng isang siko sa collarbone nito, at dinala ito sa lupa. Sinabihan siya ng matanda na tapusin ang trabaho gamit ang isang sibat. Nang mag-alinlangan si Hyunso, ipinaunawa sa kanya ng pinuno na wala siyang oras para mag-aksaya ganitong sitwasyon sa digmaan. Nag-udyok ito ng isang flashback sa oras na ang kanyang pamilya ay inatake sa kanilang sasakyan ng isang halimaw na nauwi sa pagpatay sa kanyang mga magulang at pagpapaospital sa kanyang kapatid. Dahil sa udyok ng alaala, sinaksak ni Hyunso ang halimaw gamit ang sibat at pinatay ito. Ang isang asul na dialogue box ay lumabas, na nagsasabi sa kanya na siya ay lumampas sa kanyang mga limitasyon gamit ang isang malakas pag-iral. Napagtanto ni Hyunso na sa wakas ay nagising na siya sa pag-pop up ng kanyang skill window. Ang window ng kasanayan ni Hyunso ay nagpapakita na nagising niya ang kakayahan ng pakikinig sa mga tagubilin, na itinuturing niyang isang walang kwentang kakayahan. Sa wakas ay naalis na ng mga mangangaso ang lahat ng iba pang merman monsters, ngunit sa sobrang pagod nila, nagpa siya si Kim Haksang na umatras, na pagtanto na maaaring sinukat nila. Mali ang portal. Sa pagsuporta sa nasugatan, ang koponan ay naghahanda na umalis. Napagtanto ni Hyunso na maaaring siya ay namatay kung hindi dahil sa tulong ng pinuno ng kulto. Tinawag siya ni Haksang sa gilid para kausapin. Habang iniisip ni Hyunso kung mapaparusahan siya, lumabas sila sa portal, at inihayag iyon ang mga patay ay malaking gantimpala sa pamamagitan ng samahan. Sinundan ito ng announcement ng pagkagising ni Hyunso. Habang binabati siya, napagtanto ni Hyunso na marahil ito ang gustong kausapin ni Haksang. Ang koponan ay nag-iimpake ng kanilang mga kagamitan para sa paglalakbay pabalik. Si Hyunso ay nag-ambala ni Choi Jun-sung na nagtanong tungkol sa kanyang nagising na kakayahan. Alam ni Hyunso na magiging katatawanan siya kung ihahayag niya ito, at kapag nagkomento ang matanda dito, sinabihan niya itong tumahimik. Pagkatapos ay binawi ni Choi Jun-sung ang kanyang kamay upang subukan ang kakayahan ni Hyunso na naging aktibo. Ang pinuno ng kulto ay nagtuturo sa kanya na umatras ng isang hakbang na hindi nakuha ang welga ni Jun-sung. Pinapataas nito ang kanyang lakas sa pag-atake sa 15% para sa isang limitadong oras. Bumalik si Jun-sung para umatake muli, at tinawag ng matandang lalaki ang dalawang pamamaraan na tumatak sa kanilang sarili sa isipan ni Hyunso, na nagpapahintulot sa kanya na isagawa ang mga ito ng walang kamali-mali, na ipinadala lumipad si Jun-sung palayo sa lakas ng pag-atake. Ang natitira sa mga mangangaso ay nagulat sa kanyang kakayahan na ibagsak ang isang B-rank hunter kapag kagigising lang niya. Pinababayaan siya ni Haksang dahil sa pag-atake sa isang kasamahan, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon, at sinabihan siya nito sukatin ang kanyang ranggo. Binati rin siya ni Yarin, at habang papalayo siya, nakiusap si Hyunso sa pinuno ng kulto na hayaan siyang maging alagad niya at turuan siya ng martial arts. Tumanggi ang pinuno ng kulto na kunin si Hyunso bilang kanyang disipulo, ngunit sinubukan niyang kumbinsihin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na, kung hindi para sa kanya, maaaring siya ay namatay sa portal, at kung siya namatay, hindi na makakauwi ang matanda. Tinanong ng pinuno kung malayang makakagalaw si Hyunso kahit saan kapag natuto na siya martial arts, kung saan sinagot ni Hyunso na hindi siya mahahawakan kung magiging S-rank hunter siya sa makatuwid. Sa huli, ang pinuno ng kulto ay sumang-ayon maging ang kanyang Panginoon.
Sa bahay, tinanong ng matanda si Hyunso tungkol sa mga sheet na inilagay niya upang itago ang portal na kanyang napuntahan. Habang inaalis niya ang mga ito, lumutang pabalik ang matanda sa loob nito at binuhat si Hyunso papasok. Dinala sila sa isang kakaiba, walang laman, puting espasyo, na sa tingin ng pinuno ay perpekto para sanayin sila. Pagkatapos ay inutusan niya itong habarin ang kanyang kamiseta at maupo sa kanyang harapan upang mabuksan niya ang kanyang mga meridian pathway at 8 cultivation flow. Para matuto ng martial arts, kailangang buksan ang enerhiya at daloy ng dugo ni Hyunso. Ang pinuno ay nagpatuloy sa paglanding ng sampal. Pagkatapos ng masakit na sampal sa likod ni Hyunso, na kung saan hindi makatiis, hindi siya makakapag-aral ng martial arts. Nagulat ang matanda nang mabuksan ang lahat ng mga daanan sa kanyang katawan sa maikling panahon. Nakakalungkot na ipinanganak si Hyunso sa panahon kung saan wala pa ang martial arts. Dahil meron siya perpektong katawan para sa kanila. Pagkalabas nila sa portal, magaan ang pakiramdam ni Hyunso para lumipad, kaya tumalon siya at ibinagsak ang ulo sa kisame. Lumalabas, inilipat din ng pinuno ng kulto ang isang binhi ng Heavenly Demon Divine Art sa kanya, kahit na may 80% na posibilidad na siya ay mamatay sa panahon ng proseso. Kinabukasan, nagpakita si Hyunso para sa isang appointment para sukatin ang kanyang ranggo, at ang desk girl, pagkilala sa kanya agad, humingi ng selfie. Pagkatapos ay ginabayan siya nito sa departamento ng pagsusuri, kung saan nasaksihan niya ang isang tao na nakakuha ng 687 sa mga makina. Ang batang babae ay sinabihan na tumama ng mas malakas kaysa sa 900 kung gusto niyang maging isang A-ranker sa pamamagitan ng pagsusuri pinuno ng departamento, si John Noxo. Pagkatapos ay napansin niya si Hyunso at tinawag siya, ipinakilala siya kay Jang Hon, na pinarangalan na makilala siya salamat sa chismis tungkol sa pagtuturo niya kay Junsang ng leksyon. Ang batang babae, si Han Wol, ay inilipat sa assistant manager, si Kim, habang si Jang Hon ay nag-aasikaso sa Hanso's pagsusuri. Kapag handa na si Hyunso, naka-on ang measuring machine. Sinabihan siya ng pinuno na maramdaman ang panloob na enerhiya na nasa kanyang dantian at ilagay ang pagmamadali crush technique na ginawa niya noong nakaraang araw sa practice. Na-activate ang kanyang kakayahan habang nararamdaman ni Hyunso ang isang hindi kapanipaniwalang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Inipon ang lahat ng lakas na iyon, napunta siya ng isang malakas na suntok sa makina, na namamahala ng mataas na marka ng 1120. Sinabi sa kanya ni Noxo na nangangahulugan ito na siya ay isang ranggo, anumang mas mataas sa 1500 ay mangangahulugan ng S-rank. Pagkatapos ay tumuloy sila sa susunod na pagsubok, ang kick power test, kung saan nakakuha si Hyunso ng 1377. Sinabi sa kanya ng matanda na kung ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya ng mas mabilis, gagawin niya ito umabot na sa 1500. Nagpatuloy si Hyunso sa iba pang mga pagsusulit at nakakuha ng A-rank level points sa bawat isa, umalis. Tanging ang pinakamahalagang pagsubok, ang virtual na labanan. Pinapayuhan siyang kumain bago bumalik para kunin sa hapon. Sa kantin, ninamnam ni Hyunso ang isang mangkok ng ramyon. Maya-maya, lumapit siya sa virtual battle room, nakalalabas lang ni Han Wol. Ang virtual na battle room ay ginawa ng isang henyong engineer at S-rank hunter, si Anderson Walker. Ang virtual battleground ay nagbibigay sa iyo ng totoong buhay na karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kung masugatan ka ng virtual na kaaway, paghihigpitan din ang iyong mga galaw na aayon. Mayroong kabuuang 10 mga antas. Dahil si Hyunso ay A-rank, magsisimula siya sa level nagsimula ang labanan, at natagpuan ni Hyunso ang kanyang sarili sa gitna ng isang luntiang kagubatan. Mukhang ito ay ginawa ng isang taong bihasa sa mystical dimension technique. Ito ay karaniwang ginagamit upang lituhin ang mga kaaway o itago ang isang bagay. Nagsisimulang pumasok ang mga halimaw at madaling ibinaba sila ni Hyunso hanggang sa lumitaw ang isang dambuhala. Humingi siya ng tulong sa matanda, ngunit sinabihan siyang harapin ito ng mag-isa. Kaya't pinalakas niya ang kanyang sarili at sinaktan ang dambuhala parang hindi naman. Kaya't pinalakas niya ang kanyang sarili at naghampas ng yoga maliban sa ito ay muling buuin ang sarili sa isang iglap at sinakop siya sa kanyang kamao na nakikipagpunyagi sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang katawan. Pinipilit ni Hyunso ang kanyang sarili na huminga ng tuloy-tuloy at nagpapalabas ng kanyang panloob na enerhiya sa kabuuan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinimulan niyang maramdaman ang panloob na enerhiya ng Heavenly Demon na ibinigay ni Master na kumakalat sa kanyang buong katawan.
Ganoon na lamang ang paglilinaw niya sa antas 4 na wala pang nakitang tao ang administrator upang sirain ang suppression machine. Habang nililinis ang isang antas ng isang A-rank na hunter na kaanib sa Asosasyong Lee. Sumasang-ayon si Miner sa puwersa ni Hansu na dapat isaalang-alang. Sa kabilang banda sa antas 5 ang pakikitungo ni Hyun-soo sa mga vampira ay iba sa iba pang menor de edad. Nakita sa ngayon na may hindi kapanipaniwalang posture ng labanan sa kanyang swift movements ni Hansu na talunin ang lahat ng mga vampira. Nililimas ang antas 5 sa loob ng 30 minutong pahinga, maging ang unang A-rank hunter. Upang makapasok sa antas 6 na kailangan niyang pumunta at irehistro ang kanyang sarili sa opisina. Ngayon kung saan nakatagpo niya si Lim Ina na nagpakilala sa kanya at nag-aalok ng kontrata mula sa asosasyon. Kasiya siyang kontrata para sa anumang ranggo na hunter na sinasabi niya at mayroon itong lahat ng mga benepisyo ng isang desenteng trabaho. Gayunpaman ang matandang master ay may opinyon na hindi siya dapat gumawa ng isang kontrata na may 10th taong panahon ng kontrata. Upang madaling magawa ni Hansu ang 5 taon at ang risk pay ay mas mababa kaysa sa inaasahan kahit na maaaring kailanganin siyang pumasok sa isang S-rank portal kahit na medyo nagalit si Lee Miner sa kanyang mga pagtutol, kailangan niyang sumama sa kanila. Dahil ang asosasyon ay hindi maaaring mawala ng isang prolific hunter na may potensyal na maging isang S-rank. Sa sandaling iyon isang babae mula sa Red Lion ang pumapasok sa pulong at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Hey-Irak at S-rank hunter mismo, inaangkin niya na ang Red Lions ay magbibigay sa kanya ng higit pa kaysa sa asosasyon ng Ponsus Master. Sa kanyang obserbasyon na ang bagong babae ang kanyang U-rank ay mas malakas kaysa sa sinuman. Nakilala niya mula noong dumating siya sa mundong ito siya rin ang pinuno ng guild ng pinakamalakas na guild sa Korea na pula. Ibinunyag ng Leon Hai-Urak na ang Red Lion ay nagtataglay na ngayon ng parehong mga karapatan gaya ng association. Hinihintay na lamang ang official na desisyon mula sa komite. Si Ayansu ay namamga na ang guild ay nasa parehong antas ng isang pambansang establishmento sa Mount Ilha sa loob ng B-rank portal. Ang hunters ay nakikipaglaban sa mga halimaw na patuloy na dumarating at kapag lumala na ang sitwasyon, kailangan nilang ipaalam sa pinuno ng pangkat ang magagawa ng isang pinuno ng pangkat. Gumamit ng natatanging awtoridad sa oras ng emerhensya ito ay tinatawag na the Shadow Clone Technique na isang ultimate S-rank technique na maaaring tumagal ng 10 minuto. Kapag naisip nilang nakarating na sila sa baybayin at nasa labas ng harm's way isang halimaw ang lumitaw at nakatikim ang pinuno ng koponan ng isang suntok sa panga. Na umalis at hindi kinuha ang pulang layon. Ang alok ng asosasyon na si Master ay magtuturo sa kanya ng Heavenly Demon na kasanayan mula ngayon. Sa panig ni Hansu kakailanganin din niyang matuto ng Heavenly Demon's Dominating Stride. Bago siya makapagsimula ng pag-aaral ng martial arts ng kanyang master na nagtuturo kay Hansu na pagmasdan siyang mabuti. Isinasagawa ni Master ang una sa 5 hakbang ang paglitaw ng makalangit na demonyo ay dapat magaan at malambot. Ngunit ang paggalaw ng guro ay parang hinding-hindi naiintindihan ni Hyun-soo. Ang mga nangyayari at inutusang mag-obserba sa higit pa sa maraming pagsubok at pagkakamali. Ang pangalawang hakbang ay ang paglipad ng makalangit na demonyo na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalang nagsasangkot ng paglipad kung ang Yansu Masters ay pareho sa paglipad at mga lumilitaw na kasanayan na kakayanin. Kaya't gumamit ng hanggang sa unang 6 na pamamaraan ng kultong eksklusibong Heaven Obliterating Demonic Feast. Na siyang agad na pinapakita ni Master sa kanya ang susunod na hakbang ng Heavenly Demon Soul Breakout na idinisenyo lalo na upang patayin ang iyong mga kaaway ng palihim. Ang ika-4 na hakbang ay Heavenly Demon Soul Shed. Meaning napakabilis mong gumalaw na parang kaluluwa mo ay umalis sa iyong katawan habang inaalis ang kaluluwa ng iyong kalaban. Ito ay isa sa mga paboritong hakbang ni Master para sa counter-attacking.